Bibigyan kita muna nito. Ikaw ngayon, pinatawag ko na kung pwede ka makatistigo kung ano ba ang ano mo sa inner feeling kay Madre sa bangkal nga walang iba ang nakatira sa bahay mo. Sabi mo ba ang lahat na katotohanan na walang iba kundi ang the truth? Oo, Mother. Ang katotohanan lamang aking sasabihin. Mula sa pool nang magdating si Mother, ikaw ba'y kita na maskin isang kamag-anak o parientes na naghanap kay Mother? Sa aking pagka-analyze kay Mother, tinanong ko sa sekretarya niya kung talagang si Mother merong kamag-anak na nagsusulat sa kanya. Siyempre, ang isang taong nalayo sa isang lugar, pagka nalayo, meron talagang magpadala na sulat para kumustahin ang kalagayan ng isang taong nalayo sa kanya. Ano ang sagot ng sekretarya ng Madre na yan? Ang sagot ng sekretarya, wala rong sino man taong sumusulat kay Mother at nangungumusta. Ano naman ang nasa isip mo na walang sumusulat sa Mother na kamag-anak? Anong dumarating na mga sulat sa kanyang sekretarya? Para sa akin, ang palagay ko, si Mother ay hindi taga lupa, taga itaas na talaga. Yan lahat na masasabi mo, Mr. Lobaw, ay katotohanan? Ayan ang katotohanan sinasabi. At ano naman ang pakisama ni Mother sa inyo, ang mga anak mo, at sa iyo, at sa misis mo, na siya ay nakatira sa bahay mo? Siya ba'y nagbabayad sa iyo? Mabuti naman si Mother sa pakikisama sa amin, lalong-lalo na sa aking mga anak, at maging sa pagbabayad sa bahay ay up to date rin. This is USCBN Cathedral Channel. Forever. Subscribe and don't forget to click the notification bell. Ang sunod nating pag-usapan, mga kapatid, ay ang tungkol sa ina ng dalisay na pag-ibig na nasulat sa Eklesiastiko o Sirach, Kabanata 24, talata 18. Ito ang nasulat: Ako ang ina ng dalisay na pag-ibig, pagkatakot, kaalaman at banal na pag-asa. Ipinagkaloob ako sa lahat kong mga anak na pinili niya bago nagsimula ang mga panahon. Mga kapatid, ang Diyos ay pag-ibig, at ang pag-ibig na ito ay siyang dahilan kung bakit nilikha niya ang tao. Dahil sa kanyang nag-uumapaw na pag-ibig, nilikha niya ang sanlibutan at ang sangkatauhan upang maibahagi niya ang kanyang pagmamahal. Bakit nga ba nagpakilala ang Diyos na siya ang ina ng dalisay na pag-ibig? Pero bago masagot ang tanong na yan, kikilalanin muna natin kung sino itong nagsasalita sa Eklesiastiko o Sirach, Kabanata 24, talata 18. Ang nagsasalita dito ay ang karunungan o kaalaman, wisdom sa English. Ang pamagat sa Kabanata 24 ng Eklesiastiko o Sirach ay papuri sa karunungan, pagdaig sa kaalam sa Bisaya. Ang karunungan o kaalaman at ang kaalam ay wisdom sa wikang English. At ang tinutukoy dito sa banal na kasulatan ay ang Espiritu Santo, dahil ang Espiritu Santo ang dunong o kaalaman
wisdom ng Diyos Ama at siyang nagbibigay karunungan sa mga anak niya. Sa makatuwid, ang Espiritu Santo ay ang ina ng dalisay na pag-ibig. Tinawag siya na ina ng dalisay na pag-ibig dahil walang bahid ang kanyang pagmamahal. Ika nga sa wikang English, her love is unconditional and universal. Mahal niya ang tao kahit makasalanan man ito. Wala siyang pinipili sa kanyang mamahalin. Nasulat sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 3, Talata 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangkalahatan ang pag-ibig po ng Diyos at pantay-pantay ang pagmamahal niya sa Kanyang mga anak. Nagpakilala din siya bilang ina ng pagkatakot at kaalaman. Sa mga kawikaan, Kabanata 1, Talata 7, ito ang sinasabi: ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang Espiritu Santo po ang magtuturo sa atin upang magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Dahil sa pagkaroon ng takot sa Diyos ay simula ng karunungan. Kung tunay nating mahal ang Diyos, dapat matakot tayong gumawa ng kasalanan. Nagpakilala din siya bilang ina ng pag-asa. Dahil ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng liwanag sa dilim. Ang paniniwala, pag-ibig at pag-asa ay mananatili at laging magkasama. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Yan ay nasulat sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 13, Talata 13. Kung may paniniwala tayo sa Diyos, mamahalin natin siya. At kung may paniniwala at pagmamahal sa Diyos, laging may pag-asa. Dahil ang Diyos ay ina ng dalisay na pag-ibig at pag-asa. Ika nga sa wikang English, the ultimate purpose of human life is happiness. Kaya dapat nating isabuhay itong sumusunod. Where there is faith, there is love. Where there is love, there is peace. Where there is peace, there is a perfect happiness.